Ito si Karen, isang mag-aaral ng teatro sa SPA. Sa tumpok-tumpok na parangal at papuri na kanyang natatanggap sa larangan ng teatro, hindi maitatanggi ang kanyang husay. Ano po yung pagkakakilala nyo kay Karen? Determinado, Hyper, competitive, energetic po, masipag. passionate, talented, responsible. Ngunit sa mga ngiti at tawa ni Karen, mistula hindi mapapansin ang mga nakatagong pagsubok. Bayad po. Sa mataas na lugar at bulubunduking baryo sa mabayuan ng syudad ng Olongapo, dito siya naninirahan. Sa munting bahay na ito ay nakatira si Karen. simula pagkabata ba dito na kayo nakatira? Mas mataas pa nung mas bata ako. Medyo baba kami ngayong yung bahay namin mas bumaba ngayon. Tulog pa lang ang umaga. Gising na si Karen. Paplansyahin niya ang kanyang uniforme. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya kakain ng umagahan. Pagkatapos ay lalabas na siya. Handang harapin ang hamon ng bagong umaga. Sa eskwelahan kung saan hinahasa ni Karen ang kanyang talento sa pag-arte ay kanyang ibabahagi. Siya ay naghahanda para sa paparating na recital upang muling umarte bilang isang mag-aaral ng teatro sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng araw ay uuwi na si Karen. Kung wala namang pasok ay nag-aalaga si Karen ng kanyang bunsong kapatid. Namamalengke, at kung walang tubig galing sa poso, ay aakyat si Karen sa matarik na bahagi ng bundok para mag-igib ng tubig bukal sa isang maliit na kuweba. Noon din ba ganito na yung buhay mo kada araw? Paano naman nung pandemic o kaya nung nagsimula na yung face-to-face? Kamusta ka naman nun? Noon, hindi okay kasi dati kasi parang nagkaroon ng misunderstanding si mama at si papa. Tapos parang na-stop yung pagpapadala sa amin ni mama. Dahil din doon sa misunderstanding nila mama, di ba? Parang hindi na sa amin nagpapadala si mama. Tapos ayun, tuloy-tuloy hindi nakapagbayad ng kuryente. Tapos naputulan kami. Bali nung simula ng pasok ng grade 9, wala kaming kuryente nun. Ang pamilya kasi ni Karen ay hindi kumpleto. Hindi na magkakasama ang kanyang mga magulang. Wala silang kuryente at napilitang tumayo si Karen sa sarili niyang mga paa. Kasi parang ayun nga meron silang hindi pagkakaintindihan ni mama. Tapos kailangan kaming magkakapatid, tumayo kami sa sarili naming mga paa. Tapos ayun, dahil nga natapat pa na parang may klase, may pasok. Kailangan kong pumasok sa araw-araw. So, bale kapag hindi ako nabibigyan ni Papa ng baon dahil nga meron ngang ayun, nilakad ko papuntang school at saka pabalik para hindi ko ma-miss yung mga lesson na
itatopic. Dati yung kunwari, almusal, tanghalian, kailangan pa namin bumaba dun sa pinsan namin para makuha namin yung pinadala ni mama pang almusal, pang tanghalian, ganun. Tapos, minsan wala kapag nauubos yung yung pinapadala ni mama. Kasi limited lang, parang may limitation yung pagkain namin, ganon. Ngunit sa kabila ng mga hamon na ito, nakakaya pa rin ni Karen na magpursige hindi lamang sa larangan ng pag-aaral, kundi sa larangan din ng kanyang sining. Isa siya sa pinakamahusay sa kanyang espesyalisasyon at laging nabibigyan ng parangal sa larangan ng edukasyon. Ano yung nagtulak sa'yo noon para ipagpursige pa rin yung pag-aaral, pag-arte? Siguro yung dalawa kong kapatid kasi sila hindi na nagagawang sumuko kahit mas bata pa sila kaysa sa akin. Tapos parang parang wala akong karapatan na sumuko kung yung nakikita ko yung mga kapatid ko na patuloy na fini-face yung mga struggles namin sa buhay. Pero yung isa kong kapatid kasi parang nung time din kasi na parang ayun nga yung walang-wala kami. Parang ayun sumuko siya, nag-stop siya mag-aral. Pinupush ko siya noon na mag-aral, minamotivate ko siya na sabi ko na sayang yung paghihirap ni mama kung i-stop niya yung pag-aaral. Pero wala, hindi niya daw kaya makipagsabayan sa mga kaklase niya. Parang mas pinanghinaan lang ako ng loob nung time na nag-stop yung kapatid ko mag-aral kasi nga 'di ba sinabi ko na parang pinupursige ko talaga kasi nakikita ko yung mga kapatid ko na hindi sumusuko. Tapos nung time na parang wala nang hina na yung kapatid ko, hindi niya daw kaya na mag-aral, na ipagpatuloy pa yung pag-aaral. Ayun, parang ako rin nanghina na din ako kasi isa na lang yung inspirasyon ko na na pagpursigihan ko pa. Siguro yung babaguhin ko yung hindi ko papayagan na umalis si mama. Naiwan niya kami. Mas gusto kong andirito si mama sa sabi namin para natatapatan niya kami. Sana hindi ko na lang pinayagan si mama na mag-ibang bansa. Kasi feeling ko mas better yung buhay namin magkakapatid kung nandirito pa siya. Determinado. Hyper. Competitive. Energetic po. Masipag. Passionate. Masiyain, mapagkumbaba, masipag, mabait po. Exceptional siya sa person. Parang mahirap para sa akin kasi parang feeling ko ako yung may buhay na pinaka-worst pero hindi naman pala. Alam mo yung parang ang bigat-bigat parang dala-dala ko yung pasan-pasan ko yung buong mundo sa sobrang dami kong problema nun. Ayun yung pakiramdam ko noon ng mga panahong parang andun ako sa pinaka-lowest ko. Lumitaw ba sa isip mo noon na sumuko na lang? Ang pagtatanghal sa entablado sa harap ng mga madla ay isang karangalan sa puso ng mga aktor. Inaalay nila ang kanilang nag-aalab na emosyon at damdamin upang mapalakpak at mapabilib ang mga sumasaksi sa kanila. Sa galing man ni Karen na umarte kasabay ng mga pagsubok, sa buhay ay hindi siya nagiging maarte. Kung-acting ako lalo na kapag drama, parang nalalabas ko yung emotion ko. Kaya nga, di ba, kapag yung parang kapag uma-acting ako, parang ang bigat-bigat. Kasi mabigat talaga. Kasi doon ko nalalabas lahat ng nararamdaman ko. Sa likod ng pagsubok ay may masining na talento. Talento na siyang mag-aabot sa iyo sa rurok ng pangarap.